Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Merong pahayag si Toby Chanko, isang kilalang kritiko ni PBBM. Madalas ito nag-criticize kay PBBM, pero ngayon meron siyang binunyag, meron siyang sinabi tungkol kay PBBM na talagang narinig niya sa harapan ng pagalitan ni PBBM si Martin Romualdez tungkol dito sa kanilang pag sabihin natin pagnakaw ng pera ng gobyerno. Silang dalawa daw ni sabi mismo ni Tiangco, itong magkaibigang Saldico at Martin Romualdez, pinagalitan niya ni PBBM sa harapan niya. Mismo narinig niya, nakita niya sa kanyang mata. Dahil sa madalas na pagkuha ng malaking halaga ng pera sa ating kabanang bayan. Kaya ito mismo ang ebidensya na tapos na ang mga haka-haka, tapos na ang dumi na tinapon kay PBBM ng mga DDS. Tapos na yan dahil mismo kritiko ni PBBM ang nagsabi na walang kinalaman si PBBM dito sa mga pagnanakaw ng mga congressman, lalo na itong dalawa, si Martin Romualdez at itong Saldico, na nagtuturoan na ngayon Noong una sabi ni Gutisa, hinatid niya sa bahay ni Saldico. Ngayon si Saldico naman nagsabi na hinatid niya kay Martin. Ngayon sinabi na naman ni Martin at ni Romualdez, ni Martin at ni Saldico na binigay nila kay PBBM. Dinamay nila si PBBM Kasi kapag napatalsik si PBBM, ang kanilang plano dito, kapag napatalsik si PBBM dahil doon nila tinatapon itong pagnanakaw nila, ay siyempre uupo yung Panginoon ng mga didilis, di ba? At kapag uupo na yun, maabsulto sa kaso itong dalawa, si Martin at Saldico. Yan yung mga sabi ngayon ng mga political analyst, na wala nang ibang lusot pa si Martin at Saldico dahil kulong na ito. Kaya ang gagawin nila, itapon nila lahat na si PBBM ang tumanggap ng lahat ng pera at wala silang kinuha doon. Maniniwala ba kayo mga kababayan na wala silang kinuha? Okay, so atin yan ang bigyan ng pulso mamaya ng reaksyon. Atin muna panoorin tong video ni Representative Toby Chanco, courtesy sa atin ng GMA 24 Oras. Naniniwala raw si Congressman Toby Tiangco na walang kinalaman sa issue sa budget si Pangulong Bongbong Marcos. Mismong ang Pangulo pa nga raw ang nanita kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Kaugnay sa sobra-sobra umano nilang pagkuha ng pera mula sa pondo ng gobyerno. Nagbabalik si Tina Panganiban Perez. Nagkwento si Navotas City Representative Toby Tiangco sa kanyang nasaksihan na magkaharap-harap sila ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Gaano karaming pera ba ang gusto nyo? Ayan, so sa ganyang pananalita, mga kababayan, sinabi ni PBBM sa dalawa na ilang eroplano ba? Ilang helicopter pa ba? At ilang mansyon ba sa Forbes Park? Well, alam na ni PBBM na pinagnanakaw na nitong dalawa ang pera ng bayan. At ngayon itatapon nila kay PBBM para magagalit ang taong bayan, at kapag nagalit ang taong bayan ay baka mapatalsik si PBBM, magrevolusyon, at ngayon meron ng iluklok na isang presidente. At ang iluklok na yon ay siyempre kagano ng dalawa, kakuntsaba, at ang binigay sa kanila na deal ay hindi na sila kakasuhan. Absulto na yung kaso nila kapag ibang presidente na ang uupo.
Siyempre, sino bang nagtangka ngayon sa trono ni PBBM? Yun ang uupo, mga kababayan. Kaya kung ano-ano na lamang na dumi ang tinatapon kay PBBM para ito mapatalsik, para maupo kaagad sila at maabsulto lahat sila sa kaso. Pati yung mga senador at iba pang congressman, pati yung nandun sa dahig, absulto na yan. Si Bato, absulto lahat ang may mga kaso ngayon sa panahon ni PBBM. Kapag uupo na yung isa, di ba? O, ano sa tingin niyo mga kababayan, di ba? Klarong-klaro, Toby Tiangco, isang kilalang ni PBBM, kritiko. Ngayon ay sinabi ni Tiangco ang totoo na walang kinalaman diyan si PBBM. Bagkos pinapagalitan ni PBBM yung dalawa eh. Kahit pinsan niya si Martin, sinabihan na ilang eroplano pa ba ang gusto nyo at mga mansyon sa Forbes Park. Di ba? Ibig sabihin ay alam ni PBBM ang pinagagawa nitong dalawa. Kaya lang noon, pinsan kasi, ay siguro pinabayaan muna ni PBBM. Ngayon nang hindi na matiis, kaya ngayon kinakasuhan niya. Pati yung pinsan niya na si Martin. Okay, so patuloy tayo dito. Makikinig tayo kay Toby Tiangco. Anong karaming caviar ba ang kaya niyong kainin? Nangyari raw ito noong November 24 ng nakaraang taon pagkatapos ng regular na tanghalian ng kanilang pamilya sa Malacanang. Magpipinsa ng Pangulo, si Romualdez at asawa ni Tiangco. Doon niya pinagalitan si former Speaker Martin Romualdez. No? At sinabi na kayo ni Saldi ko, sobra na kayo, Ayan. kinukuha niyo lahat ng pondo at wala akong nagagawang flagship projects. Sabi ni Tiangco na pag-alaman niya kalaunan na nagalit ang Pangulo dahil nagsumbong daw ang Japan International Cooperation Agency o JICA sa Pangulo na ang counterpart na pondo ng Pilipinas para sa mga proyektong pinopondohan ng JICA ay tinanggal sa pambansang budget. Ang nangyari, Ayan na, ito pala. Tingnan lang sandali mga kababayan. Yung JICA yun ay partner natin doon sa project na Metro Railway. Yung Metro Subway Railway. Yung train sa underground. Yun ang proyekto ni Digong na hindi natapos eh. Tapos tatapusin ni PBBM na umpisahan na. Mahaba-haba na yung natapos. Ngayon, tinanggal pala ang budget nitong dalawa ni Saldico at ni Martin Romualdez. Nagalit si PBBM. Dahil hindi lang Metro Subway ang ang flagship project ni PBBM. Marami yung tulay. Di ba yung tulay na Cavite Interlink Bridge? Parang tinanggal din ang budget dun eh. Ang JICA ay palaging partner natin yan sa mga proyekto dahil ang JICA ay sa mga treasure hunters, alam nyo yan, di ba? Kapag nag-donate ang JICA ng malaki para lamang maka-construct ng mga farm to road market, ay alam na natin ang hinahanap ng JICA, di ba? Kaya nga yung subway railway station, bakit kailangan hukayin pa yung subway? Pwede naman sa ibabaw. Bakit subway ang project? Kasi para tunnel sila underground. Kasi meron silang hinahanap. Sa hindi nakakaalam, mga treasure hunter ang mga JICA. Alam nila kung saan sila gagawa ng mga project. Alam niya ng mga ka-treasure hunter natin dito sa The Golden Boy kasi nag-umpisa tayo ng Golden Boy Real Guide to Treasures. Kaya alam nila yan. Yan ang kinagagalit ni PBBM dahil ang JICA ay 50-50 yan eh. 50 sa Pilipinas, 50 sa kanila ang gasto. Gumagastos ang JICA para lamang gagawa ng mga project sa Pilipinas. Pero behind that projects ay meron din silang makukuha sa lupa. Yun yung mga ibinaon noong World War II. Mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Okay, tapusin na natin ang video courtesy ng GMA 24 oras. nung nangako si Speaker former Speaker Martin Romualdez na kung ano man yung tinanggal na mga flagship projects ay ibabalik sa BICAM.
nung lumabas yung BICAM, nung lumabas yung GAA noong January, wala yung mga projects na yun. Naniniwala raw si Tiangco na walang kinalaman ng Pangulo sa anomalya sa budget. Dahil pinsan niya si former Speaker Martin Romualdez, ang isip ng tao is protection na niya. Kaya siya ay nalagay sa sitwasyon na kailangan niyang patunayan sa mga mamamayan na di niya proproteksyonan ang kanyang pinsan at no one is above the law. Ayan, so yan ang tamang gagawin nga ni PBBM. Dahil kahit ako, nag-iisip ako noon na, nako, parang hindi yata makulong si Martin dito dahil pinsan ni PBBM. Iyon pala, meron na pala silang medyo problema. Sinusulo pala ni Saldico at ni Martin yung pera. Sinusulo nila. Ngayon, tinatapon nila kay PBBM para ang taong bayan mag-aklas, ang taong bayan ay mag-revolt, magrevolusyon, at kapag mapatalsik, mailuklok yung sinabi ko kanina. At kapag nailuklok na yon, ay marami ang mawalang sala na mga senador, na mga congressman, na mga taga-DPWH, at of course yung sinabi ko na yung nasa Dahig. At saka itong si Bato, absuelto lahat yan, pati si Martin, saka si Saldico. Kaya yan ay grand conspiracy ng mga kakasuhan. Baka nga tutulong pa dyan si Atong Ang para maabsuelto rin si Atong Ang. Okay, so yan lang ating masasabi dito mga kababayan, mga ka-Golden Boy, ay labas pala diyan talaga si PBBM. Klaro yan dahil si Toby Tiangco ay kritiko ito ni PBBM. Okay, so paki-comment na lang sa ating comment section sa inyong nalalaman tungkol sa issue na ito. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Love and peace. Paalam.